Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po tayo sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review at reaction sa Maria Clara at Ibarra. Nasa na po tayo, Kabanata Siyam. So, maraming salamat po sa mga patuloy po nating mga sumusubaybay. Pero bago po ang lahat, huwag po kalimutang i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayong YouTube channel at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dala rin po kayo sa aming pahinarya o website sa www.fpsmediaph.com. So, yun, kasama pa rin po natin si Kuya Yeri at si Gama para pag-usapan ay ikasyam na kabanata ng Maria Clara at Ibarra. Yun. Hello, magandang gabi. Ganda dito pala kinuha yung yung itsura na Gamal, huwag mo itaas ang iyong tuhod. Umaangat pa tuhod ko. Yan. So, yun, magandang gabi sa inyong lahat. Mga andito ulit ang dalawang Ginoo at ang isang di tao. Yan. So, nagbabalik tayo sa Kabanata Siyam ng Maria Clara Ibarra. Maria Clara at Ibarra. Tapos na, actually pinaprocess namin yung episode and medyo medyo hindi siya pero may revealing din naman tulad sa umpisa yung pero hindi siya ganun ka-high. Slow pacing pa. Siguro ini-establish pa yung lugar kasi departure to dun sa unang lugar na pinuntahan natin. Ito naman ay San Diego na. Oo. Yes. So parang seat nurse ng lugar. So nung gabi nga inatake sila ng mga Tulisanes. Oo. Yun. At nalagay sa panganib ang buhay nila nila Clay at lalo na si Clay. And guess what? Surprise! Sino yung nagligtas dun sa grupo? Grabe. Akala natin si Elias yun yung ina-expect ko kasi malayo na. Tapos yung pala si Ating Lucia. So, ano pala siya? Part siya ng mga magre-rebelde, mga noong time na yun, parang pa sila parang di pa katipunan, parang mas yun nga, Tulisanes. Yun. And kumbaga, ang isang comment ko lang dito is medyo maayos yung buhok niya kasi di ba ginupitan niya siya. Inayos na. Siguro inayos na. Hindi, ang ina-expect that medyo crooked yung kasi random yung pagkakaano. Pero okay lang, hindi ko na masyado napansin. And dito, iba na yung demeanor ni Lucia. Iba na yung aura niya. Gabriela silang. Ang bigla ko naisip parang Gabriela silang feels. Parang ganun. And yun nga, kumbaga meron siyang mga sinabi na parang sige, tulisan tayo pero hindi tayo masasamang tao. Yun yung nagustuhan ko dun sa dun sa sinabi niya. And kapatid pala siya nung kapitan. Nung tawag doon? Kapitan? Leader. So sige, may misguided dun sa sa grupo nila. Pero yun nga, kahit paano may code of ethics pa rin sila na yun nga, hindi sila daw mga masasamang tao. So yun yung isa sa nagustuhan kong explanation kasi alamin natin sa history pangit talaga pinoportray yung mga nag-rebelde. Ganon din yung mga hihimagsik nung time na yun. And sad to say, hanggang ngayon, meron pa rin talagang sabihin na nating hindi man yung violent na pero meron tayong mga nagki-criticize and meron niya yung mga sabihin natin mga activists, mga ganyan. Na hindi naman sabihin natin hindi naman violent means yung pamamaraan nila. Pero meron silang movement na nililiga at hindi rin naman sila masasamang tao. Ang gusto lang nila ay maging patas. Di ba? So, yun. So, yun yung yung nung nalaman nila Clay na si Lucia pala part din sa tulisan at siya yung tumulong sa kanila at naging emotional si Clay, niyakap niya si Lucia, yakapan sila. And parang sa akin hindi ko ina-expect yan. Ikaw ba ina-expect mo yan?
Yung yakapan? Hindi, yung si Lucia yung Si Lucia, hindi. Yung yakapan. Akala ko yung yakapan. Hindi ko din in-expect. Ang in-expect ko nga, parang kikilos na yung leader eh. Na parang may gagawin siyang masama doon sa kasama niya. Ganon eh. Kasi, Akala ka patay. yun yung forma eh. Nakatahimik lang na nakaganon eh. Oo. Kaya parang yun yung sabi ko, may gagawin ko sa Yung pala, may darating. At si Lucia nga. And ito, tingin ko makikita pa natin yung character nila, Lucia, at mga tulisan sa mga susunod na kabanata kasi magkakaroon ng gulo sa San Diego. Tsaka hula ko baka maging kasama pa ito nila Elias. Or sasama si Elias sa kanila. Hindi, kasi sa kwento, ayaw i-consider ni Elias yung revolutionary means. Isa yun sa character niya dun sa pero kasi Pero pwedeng na-encounter niya. Pwede ma-encounter nila kasi, spoiler alert, ang mangyayari sa libro is paparatangan na instigator si Crisostomo Ibarra ng rebellion. Pero, ang totoo, si Padre Salvi yung nag-instigate nun. Kumbaga, pineke nila yung parang nag-hire si Padre Salvi ng mga tao na magpapanggap na tapos ididiin si Crisostomo. So, spoiler alert din, ang magdidiin kay Crisostomo ay yung liham na ipapasa ni Maria Clara. Kasi doon papakita na yung pirma niya, handwriting. Yung sa LPL na, Hindi, sa Nol yun. Sa Nol, di ba? Kasi pa siya dito, Ibarra pa eh. So, yun, maganda makita natin sa mga susunod na mga episode kung paano yung reformist kasi si Ibarra. Ang mindset niya, parang mindset ni Dr. Jose Rizal, na ayaw niyang, hindi naman totally freedom from gusto niya, kilalanin lang tayo na parang kapantay din ng Spanish. So, reform, yun ang gusto niya. Unlike nila Bonifacio na gusto total independence. Yes, Yun. Kasi sa point of view ni Rizal, by that time, hindi pa ready. So, yun naman yung niya, yung point of view. So, yun, pagkatapos nung sa mga tulisan na yun, stopover muna sila di ba? May stopover. Yun yung maganda dun sa paano nga naman, saan sila mag-stay pa ganun? So, meron ditong parang period explanation na kapag malalayo yung mga biyahe, kahit naman sa atin yun, di ba? May mga bus stop. May mga bus stop. Dito meron din mga maliliit na parang stopover. Na may mga kainan. Kainan. Na simple lang. Simple lang, parang parang bangketa lang na nasa gitna ng kagubatan. Tapos kape-kape. Kape-kape lang, Actually, gusto ko yung ambience na gano'n. Kasi parang chill-chill lang eh. Tapos maliit lang yung sinet up nila, pero enough para, ma-establish yung scene. Tapos ang ganda pa rin ng night background na, pa rin, talagang malawak na, Sorry. Diba yan? May booster. May humahatching dito. Yun. So, dito si Fidel na parang gusto na lang natulog na lang eh. Tapos ito namang si client nag-usap pa eh. Nagmerienda muna or midnight snack or ano ba yun? Umaga na sila dumating eh. So, ang laki nung kakanin eh. Buti pa doon ang laki nung serving. Kasi mabubusog ka talaga. Bibingka yun. Parang bibingka yung may latik sa ibabaw. Tapos yung kape nila yung yung nasa ganito kataas na parang gawa sa kahoy. So, gawa sa kawayan. Kawayan pala, sorry. Yun. So, maganda yung setups. May mga table, mga ilaw lang nila isulog. Tapos nandun na naman yung yung alitap-tap. Si Prof. Kung hula natin. Parang tumutulog na yung alitap-tap parang may mga ganun-ganun eh. May sound effect na May sound effect na. Mukhang si Prof nga yun, tapos biglang ginanon ni Clay, Isa ko nga baka dumapo may lampara eh. Tapos umiikot-ikot siya sa balikat ni Crisostomo eh. So, tingin ko parang, siguro kung tama yung theory natin na si Prof nga yun. So, in a way, nagtuturo pa rin siya, sinasabi mag-concentrate siya or ituon niya yung pansin dun sa kay Ibarra. Kasi, starting from there on, ito na yung umpisa nung downhill niya eh. Hindi mo totally umpisa, pero dito nag-uumpisa yung niya. Paghihirap ni Ibarra. Oo, ang daming mangyayari. Grabe. Daming mangyayari na kahindik-hindik. Gumagaragal ang buhos mo. Ha? Bakit? May tumama ba kanina? Okay, go. Yun. So,
kinaumagaan, Nandun na sila sa ano? Sa San Diego. San Diego. tapos nadaan sila sa ano. Nadaan sila sa simbahan. Oo. Ganda ng Ano, shot. iba na yung damit niya ni Salvi. At ano napasaya rin sa ano niya. Part ba ng technical yun? Yung makeup? Parang mas lalo siyang No. tumanda din dun sa ano eh. Oo. Sa ano siya eh, feel ko dahil nga medyo batang ang dating niya nung sa unang labas niya. Sabi natin, ang bata ni masyado ni Padre Salvi. Kaya siguro pinatanda itsura niya nitong ano. Dahil siguro kasi night shot eh. Yun yung Oo. iniisip naman natin sa ilaw. Night shot, tapos ginawang light lang yung makeup. Kasi Oo. madilim naman eh. May ano naman eh. Pero dito nung sa umaga, tandaan niya dito. Parang, kasi umaga na, iba na yung ilaw, tapos talagang nakikita na natin yung Mga eyebags. windows, Tapos yung eyebags. aura niya, matanda nga. Tapos nandito na rin sila Basilio at Crispin. Narinig ni Clay. Oo. So, tingin natin, di rin niya alam yung buong story nila. Basta, parang icon lang. Icon lang talaga. Hindi nga niya alam yung kahinatnan ni Ibarra. Napatanong ano kaya next na mangyayari kay Ibarra. Oo, doon sa bahay. And meron naman shot doon sa kila Maria Clara na yun nga, nagre-ready para umalis. Nagsisindi na naman ng kandila tong si Tiago. si Kapitan Tiago. Mm. And natin na sinabihan na dumaan sila doon sa bagong kura Oo, at magdala ng mga pagkain masarap mahilig daw daw. siya sa mga mga bata sa mga kakanin, matatamis na pagkain. Yung didinig ko kanina yung mga bata. Then merong shot na inulit pa nating dahil itong di taon to, di nakikinig. Na nag-uusap yung dalawang Dominicong pare. Nagaano yung mic mo. Yan, baka dahil tumatama dito sa... Kabila mo yung para nag-signal. Ba yan? Yan. Yan. Okay na? Yan. Yan na lang. Yeah. So, yun. Pinag-uusapan na hindi naman daw bobo. Hindi naman daw tonta. Ito kasi si Sibila, pumunta siya doon sa pinakamatanda sigurong kura sa side nila. Arsobispo. Pero doon sa ang kaibahan lang ito, sa libro, sobrang masakitin na yung praile, nasa loob na lang ng kwarto, dumalaw lang si Sibila. Hindi na nakakalakad yung praile sa libro. Dito, nakakalakad pa sa Maria Clara at Ibarra, nakakalakad pa yung praile. At doon na nag-usap si Padre Sibila at saka yung matandang praile. Sa may sakit na yung praile, operasyon na raw kailangan. Tingin ko kaya nila ginawa yun kasi limitado yung mga indoor sets na pwede lang gamitin over and over na hindi mahahalata na nire-recycle. And baka yun yung isa sa mga dahil ba't inalter na parang outdoor na lang kasi mas madali. Pangalawa, yung lighting, na lang, parang natural lighting na lang. Oh. So, yun napag-usapan nila dito yung tungkol kay Don Rafael. Tapos sa libro kasi binanggit niyang praile na na ayaw niyang kasi marami na raw ngayon yung mga Pilipinong nakakabili ng lupa. Yung mayaman na mga Pilipino, gusto nila pigilan eh. Kaya nung nangyari kay Don Rafael dun pinigilan talaga nila yung ni Don Rafael. Pinabagsak nila si Don Rafael dahil iyon ang isa sa mga dahilan. So ngayong kay Ibarra na pinaghahandaan nila yung pagganti ni Ibarra, yung pagkilos ni Ibarra. Ang naman dito, ang bigay naman nilang excuse marami ng mga parang kinikilala na yung intellect ni Ibarra dito naman. Hindi usapin sa lupa eh. Kumbaga, kasi nakapag-aral. Di daw bobo, di daw tonto. Kumbaga, madaling takutin. And ang kinakatakot nila ay mag-spread yung knowledge doon sa mga Indio. Na baka mamaya, pag natuto silang maghimagsik, mawawalan ng kapangyarihan ng mga ang hold nila ng mga praile sa kanila. So again, yun yung adaptation na to sa libro. Okay. Sige, tuloy mo yung Tapos yun Sa Newey. Sa Newey po pangalan. Yun nga, sabi nga ni Padre Sibila, hindi tonto si Ibarra at baka hindi siya lalaban kasi nga
ikakasal siya kay Maria Clara eh. Tapos masunurin sa mga praile si Captain Tiago. Namali pa ako ng dinig doon. Akala ko, ang word na masunurin, dinig ko, isa sa mga praile. Ang intindi niya, alam ng mga masunurin sa pare na anak ni Damaso si... Ang word na masunurin sa mga praile, ang dinig ko, isa sa mga praile. So, yun. Talaga, rewind. Ni-rewind pa natin. Oo. Mamali pa rin siya. Mali pa rin siya. Ang lakas ng Ayan sabi ang sabi masunurin. Namali ang dinig. Ay, so, yun. Kaya ka nababash. Kaya sabi nga ni Sibila, isa sa mga praile, masunurin sa mga praile ang ama ni Maria Clara. So hindi pwedeng lumaban sa mga praile si Ibarra kung gusto niya makasal kay Maria Clara. So yun ang nila. Pero naghahanda na sila in case sa for future conflict between praile at kay Ibarra. So balik tayo dun sa sa San Diego. Yes. So dumating na sila dun sa tahanan ng mga Ibarra. Sa hacienda. At na-meet ni Ibarra dun si isa sa mga tauhan nila si Dennis Padilla. Dennis Padilla, si Mang Andong. Andoy. Nasa ba siya? Di ko maalala. Andong. Basta yun. Nasa ba siya? Or bagong Then meron kasi mga character doon na parang sinasabi na ng mga katiwala, mga ganun. Hindi mga na local Indio, mga ganun. Pero hindi na binigyan ng masyadong exposure kasi iba-iba yung mga makakasalamuhan ni Ibarra. So, yun dito, pinakita na sa atin yung bahay niya, ni hacienda ni Ibarra. Mansion. Mansion ng mga Ibarra. At talagang pinansin agad natin kung kung totoo ba, video, edit yung yung bahay, yung wide shot na bahay. Yes, and may pa rin, mga matte painting na nakikita tayo. Pero maganda yung pagkakagawa. Hindi mo mapapansin agad to the point na, matte painting ba to? Pinost na, rewind. Ay! Tininan pa mabuti. Hindi matte painting. Hindi, painting to. Tinan mo tong part na to. Binaligtad lang yung bintana, etc. Pero okay din naman. Maganda yung pagkakagawa. As in, hindi mo na mapapansin. Pulido. To the point na ipopost mo nga, tapos aalamin mo kung ito ba ay Photoshop o hindi. So, yun nga, si Dennis Padilla yung para nag-tour ulit. Binuksan niya yung bahay para kay Ibarra. At si Ibarra, nakita yung painting ng mata pa niya. At habang nagumuni. Ito naman si Fidel, nagpaalam kay Ibarra na tutuloy na. Doon sa kanya, alis na siya. Di siya yung papahinga, alis na. Kasi doon sa lugar, dahil di man natin na-establish, meron siyang tinatawag na impresa. Pag sinabi natin impresa, di ako nagkakamali. Ang tawag, yun ay factory. So, di ko alam kung ano yung business niya. Pero meron siyang business or factory doon sa San Diego. So, doon siya tutuloy. Ngayon, kinausap niya itong si Clay. Actually, sabi niya, kahit na alam kong agad ka sa akin, date ako sa hindi sila, alam natin hindi tayo magkasundo, pero tayo na rin yung maasahan ni Ibarra at si Maria Clara. So, no choice nila kundi pagtiyagaan ng sarili ang isa't isa. Hindi, kumbaga siguro alam ni Fidel yung gravity ng situation ni Ibarra. At yun nangyari din sa tatay niya. Alam naman natin yung backstory noon. Pero syempre bilang friend, willing siyang i-compromise yung yung inis niya dito kay Clay. So, kumbaga ang common ground na lang nila. Si Ibarra. And ang nakita din okay na friend tong si Fidel kasi ibig sabihin na willing akong isang tabi yung pagkainis ko sa'yo kasi for the sake of my friend. Hindi siya yung tipong dahil ayaw ko sa'yo, sisiraan kita sa kaibigan ko, ganun. Hindi siya yung tipong ganun. So, kumbaga, nakikita niya yung yung need na meron din nagbabantay kay Ibarra. And this time, si Clay. So, alam niyo ba yung dahil nga sa ma-intense na palitan ng salita ni Fidel tsaka ni Clay kahapon, may nabuong love team. Nag-trending ba nga si Fidel. Nag-trending kahapon si Fidel. At alam mo tawag ng love team nila? Pilay. Pilay.
Fidel at Clay, Pilay. Pero kasi bagay yung chemistry nila dahil yung energy nila pareho eh. Si Ibarra kasi bagay kay Maracay kasi laid back. Pero alam natin magbabago yung ni Ibarra lalo na papunta sa end ng So maganda yung dynamic ni Fidel at saka ni Clyde. So sana sila na lang yung i-work out. At binanggit ulit ni pinapalayas ulit ni Clyde si Fidel, sabi niya, babu. Ano ba yung babu? Na-curious naman si Fidel sa babu. So kaya kahapon di ba merong nagsabi na na baka si Fidel ay estudyante din ni Prof. Dito naman parang yun yung isa sa mga proof na di siya aware dun sa sa words. Never man na siya yung Pero sabi nga baka naman daw nakalimot dahil di siya natuto doon sa kaya na-stuck siya doon. So pwede rin. Baka. Kasi extra character. Pero baka pwede rin hindi na-stuck siya doon hindi dahil sa hindi siya natuto. Kundi dahil sa may gusto niya pigilan yung mga events kaso wala Hindi, pero wala pa tayong nakikita may effect Kasi di ba pag nag-auto-correct yung word. Ngayon bigla ko naisip, si Maria Clara meron din. Si Julian Santos, si Victoria. Hindi kaya estudyante rin yun ni Prof na naglilinger dun sa book. May Victoria nakaklase si So, si Prof pala ay kidnapper. Siya si Traccoon. Pero maganda yung so far. So yun nga after umalis ni Fidel, nagisente si Ibarra sa harap ng painting ng kanyang magulang. Si Clay ng may pala. Oo, sobrang daga Talagang nanahimik yung tao, guluksa pa. Nagmo-moment Tapos ewan ko, baka yun lang, para Adi Clay, para i-cheer, pasayahin si Hindi, madaldal talaga si Clay. Hindi, walang modo. Hindi kasi, iba yung mga boundaries before, para ngayon, di ba? Ngayon pwede ka nang i-cancel ng basta-basta. Pero noon, walang cancel culture noon. So, yung may sinabi si Clay, tapos pag narindi yung tenga ni Ibarra, pinapatahimik si Clay. Actually, nag-walk out siya. Pero at least nakikita mo dito, hindi siya nagkakaroon ng romantic, hindi na de-develop ng romantic kasi andyan yung isa sa mga point na magiging sagabal para kung magkakagusto man si Ibarra kay Clay. Dahil hindi niya gusto yung kanong karakter ni Clay. So, ito naman, ang kasunod dito is yung naglilinis na ng mga muebles. And nagbubunot si Clay pero kamay yung ginagamit. Natawa ako doon kasi maniniwala ka hindi niya alam paano magbunot kasi wala nang bunot ngayon na halos di ba? Ikaw ba, inabutan mo pa ba yan? Oo naman. Pero ginagamit namin yung kamay nung high school. Ha? Seryoso yun. Ay, college. Ay, elementary. Paa? Alam na naman namin paa. Syempre, sa pagmamadali, kinakamay na rin namin kasi nagbabasahan binubunot pa. Wash in. Pag nangalay yung paa, yung kamay ginagamit. Tapos minsan naglaharutan lang kami, gumaganon-ganon. Pero hindi na kasi namin naabutan yung kahoy na na sahig sa may Tapos nakita naman natin dito yung mga nililinis niya, pati yung And ang hirap dun kasi yung damit niya sa gabal Pag inangat niya dito, luluhan yung sa kabila. Mainit pa, tapos makati pa yung tela. So, yun ang ano bang sunod nangyari? Yung nagsesente na si nung gabi. Si Ibarra, umiinom siya mag-isa. Hindi. Yung muna, nagsente muna si Clay. Nakita niya sa labas. Tama. Yun pala. Nag-iihip ng palobo na yung medyo na tayo. Tapos diba isang gumamela? Yun na yung part na nakita natin sa trailer na akala natin nakabalik si Clay sa sa real world. May ganung scene. Flashback pala nung buhay nilang magnananay na nag-blow din ng bubbles. Na prank. Oo. Tapos may effect doon na hindi namin nagustuhan na pwede di-discuss namin mamaya doon sa technical. Yun, tapos nung gabi nagsisente nga tong si Ibarra. Tapos nag-usap yung dalawang Dennis. Nag-usap yung dalawang Dennis. Tapos inalam talaga ni Dennis Trillo kay Dennis Padilla
yung nangyari, kung totoo talaga yung sinabi ni, yung pangalan? Teniente. Ni Teniente, basta yun na yun. Teniente Guevara. Yun. Tapos, totoo nga daw, yun nga nangyari. Kaya medyo nasenti talaga si Ibarra na may galit sa puso, ganyan. So, minom na siya. So, ang mangyari ito, paano kaya, dahil wala naman, hindi naman nangyari yung, hindi naman niya nabasa o narinig ulit sa sulat, paano siya mare-remind ulit para ituloy yung, pangarap ng papa niya? Kasi, ang mangyayari, sa novela, pupunta siya doon sa puntod ng kanyang ama at tatanungin sa sepulturero na nasaan yung bangkay. Tapos, yung sepulturero yung magtatapat na ito sa nangyari. Ngayon, utos kasi daw ng kura. So, susugurin niya si Salve. At hihingin niya yung detalye na matutulak niya sa sa ground. Ngayon, si Salve, sa takot, sinabi niya na utosin ni Damaso. Ngayon, paano magkakaroon siya ng ideya? Parang sabi doon sa nobela, patatawarin na niya yung at itutuloy na lang niya yung nung tatay niya. Pangarap ng tatay niya. Na magtayo ng eskwelahan. Pero doon kasi sa nobela, na-remind na sa kanya yung parang nasa at the back of his mind lang yung plano ng papa niya. Pero ngayon kasi wala yung nangyari yung sulat, walang binasang sulat eh. So, paano? Pero pwede rin naman kasing doon sa point na usap sa may sepulturero. Baka bigla lang niya maalala. Flashback, pwedeng alam niya talaga gagawin. Tapos, syempre, namatayan siya ng ama. Unless magkita ulit si Maria Clara at Ibarra, at least, magkikita sila later pa kapag tinatayo na yung yung eskwelahan, ayun lang. So, yun, wala na talaga yung yung liham, yung sulat. Pero, malay mo naman, kasi kahit pa paano, nai-integrate nila yung mga nawawalang part nung sa novela doon sa mismo storytelling. Katulad nga dito, may mga iniiba-iba sila, tulad doon sa pare na bedridden ngayon medyo nakakalakad pa. Nakakalakad. So, malamang sa malamang, pwedeng yung si Dennis Padilla yung magpa-remind o kaya flashback doon kay Don Rafael nung buhay pa at bago umalis si Crisostomo, parang ganun. Pwede naman ang huling scene dito yung kay Ibarra, no? Kay Ibarra at kay Clay. Okay, so yung mga technical reviews natin? Okay, dahil bago yung lugar, bago yung mga tracking shot, lalo na yung pag-enter dun sa mansion, yung arko. Tapos di ba may nakita nga tayong mga halaman dun, maganda yung entrada. Tapos yung pag-enter din ng San Diego dun sa may simbahan. Ang ganda nung ang tawag dun? Ang ganda ng simbahan. Ang linis napasin ko yung yung kandila na sinisindahan nila Basilio Crispin. Din yung yung ilaw doon. Lakas din ng ilaw doon eh. Kasi mas natural light yung ginamit. Tapos dahil puti yung pader. May reflect. May balik. May balik. May talbog ng ilaw na gamit. May bagong costume si Juancho Trevino. At pinatanda din siya. Pero yun kasi yun yung suot ng mga pare kapag nagmimisa. Yes. So, kung sila dumating ng umaga, malamang sa malamang, ito yung mga 6 o'clock mass sa umaga. So, kumbaga, in a way, maiintindihan mo kung anong oras sila dumating so umaga na. And yung mga extra doon sa bahay ng mga Ibarra, ang ganda ng delivery ng lines. Hindi basta-basta na extra. Kaya nga feel ko parang mga theater actors, mga extra eh. Pero kasi marami na rin mga kinukuhang extra na may reading lines. Tapos talagang meron din silang mga workshops, katulad ng ginagawa ng mga artista, meron din silang mga trainings. Ano ba yung tumutunog na parang may popcorn? Ha? Popcorn? Sa akin yun. Huwag mo lang pansinin yun. Yun. And doon sa mga matte painting na doon sa harap ng bahay ng mga Ibarra, medyo weird yung angle kasi flat lang yung yung bahay eh. Kaya nga napasin ko na parang, uy, edited ba yan? No? Pero naintindihan namin ni Aga bakit ganun yung shot. Kasi merong parang mga
modern na bahay? Hindi modern na bahay. Doon sa kabilang side noon ay puro mga puno, halaman na hindi ka na hindi mo na makukulan ng buo yung yung area. So malamang sa mga fish eye yung ginamit. Tapos Bitin. pero understandable kasi makipot yung makipot na yung daan eh. Tapos yung mga bintana, meron ako personally napansin na parang nakuklone ng mga bintana. Binaliktad lang. At may mga binaliktad lang. Pero di masyadong halata. But nakapansin lang natin dahil sa pinanood dati si malaking malaking screen. Pero pag sa mga TV na, di dahil masyadong papansin yun. Ang hinala ko is baka damage yung ibang parts and para syempre mukhang di naman gagamitin ng close-up ng sa facade side. Hindi na Hindi na pinatungan na lang. Pinatungan na lang sa editing na lang. And hindi kasi masyadong halata. Hindi kagaya ng mga nauna nilang matte painting lalo nung gabi na obvious lalo na pag pinanood sa malaking TV. Pero eto halos dahil lang may naiintindihan tayo sa Photoshop, sa After Effects, nai-spot natin. Pero hindi para sabi, peke. Kasi maganda. Nag-blend siya ng na hindi mo iisipin na... titingnan natin kung paano yung ginawa nila para gawin yung yung eksena na yun. Parang sinusuri, kumbaga, ina-appreciate natin na, in-effortan to. And ang resulta ay maganda. Kasi alam naman natin, meron din naman mga shows na basta na lang nag-insert ng CGI, tas hindi naman nag-blend. Sabi ko nga sa inyo, di ba, maganda dito, hindi nagmumukhang set yung mga kwarto, yung mga pieces kasi mukha talaga siyang totoong lugar na inayusan na. Tapos yung pagkakaayos nila, sakto lang, hindi masyadong OA. Kahit itong bahay nila Ibarra, ang gandang tingnan nung sarado pa yung mga bintana, di ba? Madilim, pero yung pagkakailaw, naaninag mo pa rin sila. So, maganda yung Tapos, nung binuksan yung yung isa, dalawang bintana, medyo madilim pero ang laki ng liwanag na pinasok eh. So, ang ganda yung pagkakailaw dun sa mga eksena na yun. At hindi ko mahintay kapag fully open na yun, ano yung itsura. Yun. So far, ano pa yung mga napansin nyo dun sa Yung yung eksena ni Clay. Oo, yung flashback. Yung flashback. Kasi, may nakita siyang arko na yung pintuan sa entrance. Tapos nakita niya yung dalawang magnanay doon na nagpapalobo ng bula. Kaso, ipinasok doon yung parang ginawa siyang TV. Nung flashback parang ginawa niya. siyang frame nung tapos flashback. nag-dissolve. Na sana hindi na lang kasi pangit eh. Kasi parang, alam ko yung ibig nilang lagyan nilang take. Pero okay na yung fade in, fade out na lang eh. Kasi hindi nasisira yung piece. Lalo na hindi naman scale accurate. Kasi medium close-up yung mga shots. Tapos parang may higanting TV. Yun nga eh. Dapat kung ginawa nila medyo naka-zoom out. Parang ka-size nung tawag dito. Nung nandun sa labas na magnanay. Pero hindi eh. Parang may binalaga sa'yo na malaking TV eh. So sana wag na nilang ulitin yun. Kasi yun yung mga effects na nakakasira doon sa moment. Para sa amin Pero siguro naman sa inyo, hindi kayo masyadong na-apektuhan. Pero kasi na-appreciate kasi talaga namin yung effort nila doon sa mga maliliit na bagay. Like yung mga bintana, inaayusan nila. Yung mga matte painting na ine-extend yung mga na bagay. Tapos biglang mayroong something na out of nowhere na ganun. Nasayang na parang ganda-ganda nga previously ng mga shots. Na parang may ganito na Sayang, di ko na abutan yung part na yun. Dahil wala ako nung sa eksena yun. Makain ka Hindi, nandiyan kayo. Nandiyan ka nun. Namalis, punta ako, nagbanyo. Hindi, nandiyan ka na nun. Patapos na. Hindi, yung scene na yun. Yung sinasabi niyo yung parang TV, kaya di ko na alam yung itutukoy niya. Pero alam mo yung nagpapabula. Nabutan ko yung nagbula. Ay, nabutan mo yun. Pero yung transition ka ako, di ko nabutan yung transition. Saglit lang yun. Saglit lang. Pinano lang siya eh, na parang in-insert lang bigla na may ganun. Na hindi rin namin napansin agad kasi galing nga din doon sa scene nung future eh. Yung sa tapos biglang napunta doon sa may na may arko na lang. Parang ang ganda-ganda na yung from start tapos malapit na sa ending, meron pang ganun eh. Parang tuloy na. Nakakalungkot kasi Baka iba-iba yung nag-edit nito.
Hindi, pero meron pa rin command naman yung ano dyan Yung director. Direct. So, yun ang technical reviews natin at reaction sa pagdating sa ikasyam na kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, may may komento. Di ko na screenshot dahil maiksi lang. May komento na mula kay Jose Marie Chan? Javier. Sabi niya, sabi niya kasi sa huling chapter daw ng Noli, ginaasa daw ni Padre Salvi si Maria Clara. Dito, nag-comment siya sa episode 8. So, pagdating kasi sa ending ni Maria Clara, yung rape na ending or incident, ang na-confirm na dinahasa, si Pia Alba, ang mama ni Maria Clara. Ang confirm sa Noli at Elfili. Ang naging katapusan ni Maria Clara sa Elfili, nung nalaman niya na namatay si Ibarra, ang sabi niya kay Padre Damaso, either magpapakamatay ako or papasok ako sa kumbento. Nasa 2 choices lang. So nung nagpunta na siya sa kumbento, ang pangalan ito parang nagkasakit or bedridden. Na-depress siya doon, bedridden hanggang sa namatay. Pero depende rin kasi sa interpretasyon ng iba. Anong dahilan bakit siya nagkasakit, naging bedridden? May posible kayang may nangyari? Kasi umpisa pa lang ng nobela, sinasabi na makutla si Maria Clara na meron ng hint na meron talaga siyang sakit. Pero dun sa nobela kasi, ang sinasabi na may nagtatangis na babae na kinabukasan kasi, di ba yung opening ng first episode? Kinabukasan, inimbestigahan niya ng mga at may nakita nga silang madre na nagsumbong na nire-rate nga daw siya gabi-gabi ni Padre Salve. Pero dahil parang baliw-baliwan, di na lang Hindi pinansin. Ngayon, hindi alam yung kalagayan ni Maria Clara tsaka nung nurse after nun. Kasi nurse madre. Hindi kinonfirm sa Elfili or Noli, pero pwede rin iba-iba yung interpretasyon na behind the scene na lang nangyari, na hindi na natin alam kung anong kabulastugan ng pinagagawa ni Padre Salvi. So, yun pagdating sa rape, ang confirm si Pia Alba. So, yun. And ang lessons na natutunan natin dito? Ang lesson dito, kahit na ayaw mo sa isang tao, for the sake of your friend, kung alam mo naman na Parang doon ka natuto ka. Pero sa akin, ang tumatak ay yung relationship with the Tulisanes. At yun yung parang sabihin ko, yun yung highlight ng episode na to kasi may sinabi rin si si Clay na hindi naiintindihan ko kung bakit siya naging tulisan. Bakit naging tulisan si Lucia. Kasi nga relatable yung sitwasyon ni Lucia doon kay Clay. Plus doon sa pinagdadaanan kasi ni Nisip ko nga baka ma-red tag ang Maria Clara, diba? Yun yung magandang sa tingin niyo ba dahil doon sa eksena yun mare-red tag ang Maria Clara at Ibarra. Pero kasi ang daming nire-raise na tanong na dapat na pag-usapan na katulad niyan, merong mga Tulisanes, kahit naman sa panahon ngayon. Pero sabi nga ni Lucia, di sila masasamang tao. So ano ba talaga yung purpose? Bakit sila merong ganong ideology? Bakit meron silang ganong Dahil, because meron silang pinagdadaanan na maaaring di nyo nalalaman. Di nyo, katulad ni Clay, nung umpisa, di niya rin naman naiintindihan. Pero ngayon, nung nakikita niya at nalalaman niya na pareho lang silang pinagdaanan, naiintindihan niya bakit sila sumasapit sa ganong klase ng kaisipan. Nabigla ko na si Clay sa Sabi niya kasi, ano kaya nangyayari, di ko na nabasa ko ano nangyayari, susunod na mangyayari kay Ibarra. So, pati yung final, ano ba tawag doon? Outcome ni Ibarra, di rin niya alam. Yes, kasi nga, ang basic knowledge ng karamihan sa atin sa Noli Me Tangere is yung cast and characters. After that, wala na. Alam lang natin na si Ibarra, mayaman, love interest, Maria Clara, mahinhin, tapos si Padre Damaso, si Padre Salvi, manyak.
Sisa, Baliw. Alam ko, Noli, tsaka Elfili, 3rd year at 4th year high school. Sa side ko, sa panahon ko, ko lang sa panahon yun, 3rd year at 4th year high school. Bakit? Ano ba? Ano bang dekada kami pinanganak? Sama mo. Hindi, Dekada naman. So, 3rd year at 4th year high school, Noli, tsaka Elfili, tituro na. Pero posible na si Clay ay working student na ng time na yun, hindi na siya masyado makakonsentrate sa mga studies sa mga panahon yun, kaya di rin niya alam. Tapos ito nga, humanities, 3rd year yun, unang tinuro, malamang sa malamang. 4th year na siya ngayon, dahil inulit niya yung yung Rizal. Ngayon ba, di ba tinanggal lang Filipino? Hindi, binabawasan. Actually, wala na karamihan sa mga colleges. Pero yung Rizal, ibang yun. Merong mandate yun ng law. So, yun ang review at reaction natin pagdating sa ikasyam na kabanata ng Maria Clara at Ibarra. So, sa mga may gusto i-komento, mga suggestion, mag-comment lang po kayo. So, yun. Maraming salamat po sa ating mga manonood at sa patuloy niyong pagsubaybay. Gama. So, yun. Siyempre, huwag niyo kalimutan i-like and share ang aming mga videos. At siyempre, i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fsmedia.ph at instagram.com/fsmedia.ph. Meron din kaming YouTube, Twitch at TikTok, youtube.com/fsmediaph, twitch.tv/fsmediaph at tiktok.com/fsmediaph. At syempre, dumalaw kayo sa aming website, www.fsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat po sa ating mga nanonood. Pasensya na po at hindi kami nakapag-live dahil busy lang. So, premiere niya lang po palagi. So, yun. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Babu.